Lampas 60, 5 pagkain na dapat iwasan at 3 na dapat kainin. Lampas 60 ka na ba? O may magulang o mahal sa buhay na senior? Alam mo ba, may mga pagkain na parang normal lang sa hapag, pero sa totoo lang, pwedeng dahan-dahang sumisira sa katawan habang tumatanda? Pero huwag kang mangamba. Dahil hindi lang natin pag-uusapan kung ano ang dapat iwasan, ipapakita rin natin ang 3 pagkain na makakatulong para manatiling masigla at malakas kahit lampas 60 na. At tandaan, hindi ito basta listahan lang. May paliwanag kung bakit nakakasama ang ilan at kung paano nakakatulong ang iba. Mga ka-GK, ako si Dr. Jose Cruz na magpapaliwanag sa inyo na parang kapamilyang doktor. Kaya, tutok lang. Kaya siguraduhin mong panoorin hanggang sa dulo dahil ang number 1 na pagkain ay may espesyal na benepisyo na nakakatulong sa puso at sa utak. Kung gusto mong mas mahaba ang buhay na masigla, ito ang episode na hindi mo dapat palampasin. Yun habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating katawan, bumabagal ang metabolism, mas nagiging sensitibo ang blood sugar, at tumataas ang risk sa sakit sa puso, kidney at utak. Kaya ang mga pagkaing dati ay okay lang, ay maaring hindi na ganoon kabuti ngayon. Pero tandaan, hindi ito tungkol sa pag-aalis ng lahat ng paborito. Ito ay tungkol sa mas matalinong pagpili ng pagkain. Isipin mo ito parang maintenance ng kotse. Kung dati pwede pang gasgasin, ngayon kailangang mas maingat kasi mas mahalagang tumagal ang makina. Ganon din ang katawan natin. Mas kailangan ng tamang gasolina. At huwag kang mag-alala, hindi ibig sabihin na boring na ang pagkain. Ang sikreto ay nasa tamang kombinasyon. Bawas sa nakakasama, dagdag sa nakakatulong. Kung lampas 60 ka na o may mahal sa buhay na senior, tandaan, bawat subo ay pwedeng magpalakas o magpahina. Kaya mas mabuti na piliin natin ang nagpapalakas. Simulan natin sa mga pagkaing mas mabuting bawasan at baka dito mo makita kung bakit minsan ang comfort food ay hindi na talaga comfort para sa katawan. Part 1. 5 pagkain na dapat iwasan. Unang pagkain na dapat iwasan, processed meat. Halimbawa, hotdog, longganisa, bacon, at ham. Ang mga ito ay mataas sa sodium at preservatives. Kapag madalas kainin, pwedeng makaapekto sa blood pressure at sa puso. Isa ito sa mga pinakakaraniwang pagkain sa almusal ng Pilipino. Ngayon, bakit delikado? Ang sobrang sodium ay parang tahimik na kalaban. Hindi mo agad mararamdaman, pero unti-unti nitong pinapataas ang presyo ng dugo. Kapag tuloy-tuloy, mas napapagod ang puso at mas tumataas ang risk ng stroke o heart attack. Dagdag pa, ang mga preservative gaya ng nitrates at nitrites ay may kaugnayan sa mas mataas na posibilidad ng cancer sa bituka. Kaya kahit masarap at convenient, may kapalit na hindi natin gusto. Nate, isipin mo ito. Kung ang katawan ay parang bahay, ang processed meat ay parang maliit na crack sa pader. Hindi mo agad nakikita ang epekto, pero habang tumatagal, lumalaki ang sira. At oo, alam ko, paborito ng marami ang hotdog sa umaga, lalo na kapag mabilis ang oras. Pero tandaan, hindi naman ibig sabihin na bawal na habang buhay. Ang sikreto ay bawasan at palitan ng mas masustansyang alternatibo. Halimbawa, imbes na hotdog, subukan ang itlog na nilaga o sardinas na may kamatis. Mas mura, mas natural, at mas makakatulong sa katawan. Kung ikaw ay lampas 60, tandaan, bawat almusal ay pwedeng maging panlaban sa sakit o dagdag sa problema. Kaya mas mabuti na piliin natin ang panlaban. At kung may apo ka, magandang pagkakataon ito para ipakita na kahit simpleng pagbabago sa pagkain, pwedeng magbigay ng mas mahabang buhay na masigla. Kaya kung processed meat ang nasa mesa araw-araw, simulan mong bawasan. Ang katawan mo, lalo na ang puso, ay magpapasalamat. Mag-comment ng isa kung mahilig ka sa mga ito at 0 kung paminsan-minsan lang. Ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Pangalawa, matatamis na inumin. Ang pangalawang dapat iwasan ay ang mga matatamis na inumin. Halimbawa, soft drinks, powdered juice, at milk tea. Ang problema, ang mga ito ay mabilis na magpataas ng blood sugar. At sa edad na lampas 60, mas mahirap ng kontrolin ang asukal sa dugo. Ngayon, bakit ito seryoso? Kapag biglang tumaas ang blood sugar, para itong roller coaster. Mabilis ang akyat pero maya-maya, biglang bagsak. Ang katawan, lalo na ang pancreas, napapagod sa paulit-ulit na pagsalo. At kapag lampas 60 na, hindi na ganun kabilis ang tugon ng katawan,
kaya mas mataas ang risk ng diabetes at komplikasyon sa kidney at nerves. Isipin mo ito ay ang isang baso ng soft drinks ay pwedeng may katumbas na 8 hanggang 10 kutsarita ng asukal. Kung araw-araw iniinom, parang naglalagay ka ng sobrang bigat sa katawan na hindi mo agad nakikita pero ramdam sa loob. At hindi lang soft drinks, pati milk tea na akala natin trendy at harmless. Pero isipin mo, isang malaking cup ay pwedeng may halos kalahating araw na recommended sugar intake. Kaya kahit masarap, may kapalit na hindi natin gusto. Kung lampas 60 ka na, tandaan, ang sobrang tamis ay hindi lang nakakaapekto sa blood sugar. Nakakadagdag din ito sa timbang at mas mabigat ang load sa tuhod, likod at puso. Pero huwag kang mag-alala, hindi ibig sabihin na wala ka nang iinumin. May mga alternatibo, tulad ng tubig na may hiwa ng kalamansi o pipino, refreshing, natural, walang dagdag na asukal. Salabat o ginger tea na mainit, nakakatulong pa sa digestion. O unsweetened tea o kape kung gusto mo ng kick, basta huwag dagdagan ng sobrang asukal. Ang sikreto ay hindi total bawal, kundi kontrolado at mas matalinong pagpili. Kung dati ay 3 baso ng soft drink sa isang linggo, subukan mong gawing 1 o wala. Ang katawan mo ay magpapasalamat. At kung may apo ka, magandang pagkakataon na ipakita na kahit simpleng tubig na may prutas ay pwedeng maging mas masarap kaysa soft drinks. Mas healthy pa para sa buong pamilya. Kaya tandaan, kapag lampas 60, ang tamis na sobra ay hindi na sweet para sa katawan. Piliin natin ang inumin na tunay na nagbibigay ng lakas, hindi dagdag na pagod. Pangatlo, mga pritong pagkain. Pangatlong dapat iwasan, mga pritong pagkain. Halimbawa, fried chicken, chicharon o pritong isda. Mataas ito sa unhealthy fats na maaring magdulot ng mataas na kolesterol at problema sa puso. Ngayon, bakit ito mahalaga? Kapag ang mantika ay paulit-ulit na ginagamit, nagiging mas dirty ang oil at mas maraming free radicals ang napupunta sa pagkain. Para itong usok na pumapasok sa baga, hindi mo nakikita agad ang epekto, pero unti-unti nitong sinisira ang loob ng katawan. Ang sobrang pritong pagkain ay parang tahimik na trap. Masarap sa umpisa, crunchy, satisfying, pero sa likod ng sarap, may kolesterol na dumidikit sa ugat. Kapag tumagal, pwedeng magbara at magdulot ng heart attack o stroke. Isipin mo ito, kung ang ugat ng katawan ay parang tubo ng tubig, ang mantika at kolesterol ay parang sebo na dumikit sa loob. Habang tumatagal, lumiliit ang daanan, kaya hirap dumaloy ang dugo. At oo, alam ko, paborito ng marami ang fried chicken o chicharon, lalo na kapag may kasamang kanin at sausawan. Pero tandaan, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na pwedeng kumain ng masarap. Ang sikreto ay limitasyon at alternatibo. Halimbawa, imbes na deep fried chicken, subukan ng oven-baked o air-fried. Mas crunchy pa rin pero mas kaunti ang mantika. Imbes na chicharon, pwedeng roasted nuts o prutas bilang merienda. At kung pritong isda, mas mabuti kung inihaw o nilaga, mas natural at mas healthy. Kung lampas 60 ka na, tandaan, bawat subo ng mantika ay dagdag trabaho para sa puso. At kung may apo ka, magandang pagkakataon na ipakita na ang mas masustansyang luto ay pwedeng maging masarap din. Kaya kung araw-araw ay fried food ang nasa mesa, simulan mong bawasan. Ang katawan mo, lalo na ang puso, ay magpapasalamat. At tandaan, ang tunay na crispy na gusto natin ay yung sigla at lakas ng katawan, hindi lang yung tunog ng chicharon. Pang-apat, sobrang puting kanin. Pang-apat na dapat bantayan, ang pagkain ng sobrang puting kanin. Hindi ibig sabihin na bawal ang kanin, pero ang sobra nito ay maaaring magdulot ng blood sugar spikes o pagtaas ng timbang. Ngayon, bakit? Ang puting kanin ay mabilis na tunawin ng katawan, kaya parang instant energy. Pero ang problema, mabilis din nitong pinapataas ang blood sugar. Kapag paulit-ulit, pwedeng magdulot ng diabetes o mas lalong magpahirap sa kontrol ng asukal sa dugo. Isipin mo ito, ang isang malaking mangkok ng kanin ay parang biglang pagbuhos ng tubig sa maliit na baso. Hindi kaya ng katawan na iproseso ng sabay-sabay, kaya napupunta sa taba at nagiging dagdag timbang. At alam ko, kanin ang sentro ng hapag ng Pilipino. Walang ulam na kumpleto kung walang kanin. Pero tandaan, hindi naman ibig sabihin na aalisin mo ito. Ang sikreto ay nasa dami at kombinasyon. Tip, bawasan ang dami. Kung dati ay 2 tasa, subukan mong gawing 1 lang. Ipares sa gulay at protina,
para mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar at mas busog ka ng mas matagal. Halimbawa, imbes na puro kanin at pritong ulam, subukan ang kanin na may gulay tulad ng kangkong o sitaw at dagdag na isda o manok na inihaw. Mas balanse at mas friendly sa katawan. Kung lampas 60 ka na, tandaan, ang sobrang kanin ay hindi lang tungkol sa asukal. Kapag tumataas ang timbang, mas nahihirapan din ang tuhod, likod at puso. Kaya bawat subo ng kanin ay pwedeng maging dagdag lakas o dagdag pagod. At kung may apo ka, magandang pagkakataon na ipakita na kahit kalahating tasa lang ng kanin, basta may gulay at protina, busog pa rin at mas masigla. Kaya tandaan, hindi bawal ang kanin, pero ang sobra ay pwedeng maging tahimik na kalaban. Piliin natin ang tamang dami, tamang kombinasyon, at tamang oras ng pagkain. Ang katawan mo ay magpapasalamat. Panglima, processed snacks. Halimbawa, chips, instant noodles o biscuits. Mataas ang mga ito sa asin at mga additives at kulang sa mga nutrient na kailangan ng katawan. Ngayon, bakit ito problema? Ang processed snacks ay parang empty calories. Busog ka sa dami, pero kulang sa sustansya. Para kang kumain ng hangin na may alat at mantika, may lasa, pero walang tunay na pakinabang. Kapag madalas, ang sobrang asin ay pwedeng magpataas ng blood pressure. Ang additives naman, gaya ng artificial flavorings at MSG, ay pwedeng magdulot ng pananakit ng ulo o dagdag stress sa kidney. At tandaan, sa edad na lampas 60, mas sensitibo na ang katawan sa ganitong mga sangkap. Isipin mo ito, ang instant noodles ay parang mabilis na solusyon kapag nagugutom. Pero sa loob, halos wala itong protina o gulay. Parang kumain ng sabaw na puro alat, nakakabusog nga pero hindi nakakatulong sa katawan. Jet, oo, alam ko, madali at mura ang mga snacks na ito. Pero tandaan, hindi naman ibig sabihin na wala ka nang pwedeng kainin kapag nag-crave ka. Ang sikreto ay nasa pagpapalit ng mas masustansyang pagkain. Halimbawa, imbes na chips, subukan ang prutas gaya ng saging o mansanas. Imbes na instant noodles, pwedeng sabaw na may gulay at isda. Imbes na biscuits, subukan ang oatmeal cookies na gawa sa bahay. Kung lampas 60 ka na, tandaan, bawat merienda ay pwedeng maging dagdag lakas o dagdag pagod. Kaya mas mabuti na piliin natin ang dagdag lakas. At kung may apo ka, magandang pagkakataon na ipakita na kahit simpleng prutas ay pwedeng maging mas masarap kaysa chips. Mas healthy pa para sa buong pamilya. Kaya tandaan, ang processed snacks ay parang panandali ang saya, pero may kapalit na hindi natin gusto. Piliin natin ang pagkain na tunay na nagbibigay ng sigla at sustansya. Ngayon na alam na natin ang dapat iwasan, ito naman ang mas exciting na bahagi. Part 2, tatlong pagkain na dapat kainin. Pangatlo, isda. Ang pangatlo sa mga dapat kainin ay isda. Halimbawa, bangus, sardinas o salmon. Mayaman ang mga ito sa omega-3 fatty acids na makakatulong sa puso at utak. Ngayon, bakit mahalaga ang omega-3? Para itong natural na pampadulas sa ugat ng katawan. Nakakatulong itong bawasan ang pamamaga, pinabababa ang kolesterol, at pinapaganda ang daloy ng dugo. Sa puso, mas nababawasan ang risk ng heart attack. Sa utak, mas malinaw ang memorya at mas mabagal ang pagtanda ng mga cell. Isipin mo ito, kung ang ugat ng katawan ay parang tubo ng tubig, ang omega-3 ay parang malinis na tubig na dumadaloy ng maayos, walang bara, walang sebo, kaya mas magaan ang trabaho ng puso. At hindi lang iyon, ang isda ay may protina na madaling tunawin, kaya mas magaan sa tiyan kumpara sa karne. Perfect ito para sa mga senior na minsan ay hirap na sa digestion. Kung lampas 60 ka na, tandaan, ang regular na pagkain ng isda, kahit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, ay pwedeng magbigay ng dagdag proteksyon sa puso at utak. Hindi kailangan ng mamahaling salmon, kahit simpleng sardinas na may kamatis ay sapat na. Tip: subukan ang inihaw o nilagang isda imbes na prito para mas iwas mantika. Ipares sa gulay tulad ng kangkong o talbos ng kamote para mas balanse ang sustansya. Kung sardinas, piliin ang nasa tubig o tomato sauce kaysa sa sobrang mantika. At kung may apo ka, magandang pagkakataon na ipakita na ang isda ay hindi lang masustansya, kundi masarap din. Pwede itong gawing ulam na sabay-sabay ninyong kakainin sa hapagkainan. Kaya tandaan, ang isda ay hindi lang pagkain, kundi parang natural na gamot na nagbibigay ng proteksyon sa puso at utak.
Kung gusto mong manatiling masigla at malinaw ang memorya kahit lampas 60, siguraduhin mong kasama ang isda sa iyong lingguhang menu. Pangalawa, madahong gulay. Pangalawa sa mga dapat kainin, madahong gulay. Halimbawa, malunggay, kangkong o spinach. Mayaman ang mga ito sa bitamina at fiber. Nakakatulong sa digestion at overall health. Ngayon, bakit mahalaga ang madahong gulay? Para silang natural na multivitamins na galing mismo sa lupa. May vitamin A para sa malinaw na paningin, vitamin C para sa immune system, at vitamin K para sa mas malakas na buto. Ang fiber naman ay parang walis sa loob ng bituka. Tinutulungan nitong mailabas ang dumi ng maayos at maiwasan ang constipation. Isipin mo ito. Kung ang bituka ay parang kalsada, ang fiber mula sa gulay ay parang street sweeper na naglilinis araw-araw. Kaya mas maayos ang daloy, mas magaan ang pakiramdam. At hindi lang sa digestion. Ang madahong gulay ay nakakatulong din sa pagpapababa ng cholesterol at blood sugar. Kaya kung lampas 60 ka na, malaking tulong ito para maiwasan ang sakit sa puso at diabetes. Tip: subukan ang malunggay sa tinola. Simple pero puno ng sustansya. Kangkong sa adobo o sinigang, madali, mura at masarap. Spinach sa omelette, perfect na kombinasyon ng gulay at protina. Kung may apo ka, magandang pagkakataon na ipakita na ang gulay ay hindi boring. Pwede itong gawing masarap na ulam na sabay-sabay ninyong kakainin. Kaya tandaan, ang madahong gulay ay hindi lang pampabusog, kundi pampalakas ng katawan. Kung gusto mong mas magaan ang pakiramdam at mas malakas ang resistensya kahit lampas 60 na, siguraduhin mong kasama ang gulay sa bawat araw. Una, prutas na mababa sa asukal. Unang dapat kainin, mga prutas na mababa sa asukal. Halimbawa, mansanas, bayabas o berries. Mayaman ang mga ito sa antioxidants na nakakatulong sa immune system at blood sugar control. At ito ang isa sa pinakamadaling idagdag sa araw-araw. Ngayon, bakit sila mahalaga? Ang antioxidants ay parang bodyguards ng cells. Pinoprotektahan nila ang katawan laban sa free radicals, mga maliliit na kalaban na pwedeng magdulot ng mabilis na pagtanda ng cells at mas mataas na risk ng sakit. Isipin mo ito, kung ang katawan ay parang bahay, ang antioxidants ay parang pintura na nagpoprotekta sa pader laban sa kalawang, kaya mas tumatagal ang tibay ng katawan. At dahil mababa sa asukal ang mga prutas na ito, hindi sila biglang nagpapataas ng blood sugar. Perfect ito para sa mga senior na mas sensitibo na ang katawan sa tamis. Tip: mansanas bilang merienda, madali, portable, at busog. Bayabas, mas mura, pero loaded sa vitamin C para sa immune system. Berries, kahit konti lang, pwedeng ihalo sa oatmeal o yogurt para dagdag sustansya. Kung lampas 60 ka na, tandaan, ang prutas ay hindi lang pampatamis ng araw, kundi pampalakas ng katawan. At kung may apo ka, magandang pagkakataon na ipakita na ang prutas ay pwedeng gawing masaya at masarap na snack kaysa sa processed sweets. Kaya tandaan, ang prutas na mababa sa asukal ay parang simpleng regalo ng kalikasan, madali, masustansya at tunay na panlaban sa sakit. Kung gusto mong manatiling masigla at protektado, siguraduhin mong may prutas sa mesa araw-araw. Simple tips. Ngayon, tandaan natin ang ilang simpleng tips na pwedeng gawin araw-araw. Kumain ng balansado. Isipin mo ang plato na may gulay, protina at tamang dami ng kanin. Hindi puro isang kulay, kundi parang rainbow na mas masustansya. Iwasan ang sobra kahit masarap. Kapag sobra, nagiging pabigat sa katawan. Ang sikreto ay nasa tamang dami, hindi sa dami ng subo. Uminom ng sapat na tubig. Ang tubig ay parang langis ng makina. Kapag kulang, hirap ang katawan. Kapag tama, mas maayos ang daloy ng dugo at mas malinaw ang isip. Gumalaw araw-araw, hindi kailangan ng mabigat na ehersisyo. Kahit simpleng lakad sa umaga o pag-inat sa bahay ay malaking tulong para sa puso, buto at mood. Isipin mo ito, ang katawan ay parang halaman. Kung tama ang pagkain, may tubig at may araw, ehersisyo, mas tumatagal at mas nagiging masigla. At kung lampas 60 ka na, tandaan, hindi kailangang komplikado ang healthy lifestyle. Ang maliliit na hakbang araw-araw ay pwedeng magbigay ng malaking pagbabago sa kalusugan. Kaya piliin natin ang balanse, iwasan ang sobra, uminom ng tubig at gumalaw. Simple lang, pero ito ang tunay na sikreto para manatiling masigla kahit lampas 60 na. Conclusion:
Sa edad na lampas 60, tandaan natin ang pagkain ay may malaking epekto sa kalusugan. Bawat subo ay pwedeng magpalakas o magpahina ng katawan. Sa video na ito, natutunan natin ang 5 pagkain na dapat iwasan mula sa processed meat hanggang sa processed snacks. 3 pagkain na dapat kainin, prutas na mababa sa asukal, madahong gulay at isda na may omega-3. Ang mensahe ay simple pero makapangyarihan. Hindi ito tungkol sa pag-aalis ng lahat ng paborito, kundi tungkol sa mas matalinong pagpili. Kung kaya nating bawasan ang nakakasama at dagdagan ang nakakatulong, mas mahaba at mas masigla ang buhay kahit lampas 60 na. Isipin mo ito, ang katawan ay parang alagang puno. Kung tama ang tubig, lupa at araw, mas tumatagal at mas nagiging matibay. Ganon din tayo. Kung tama ang pagkain, mas tumatagal ang sigla at lakas. Kaya kung nakamulong sa inyo ang video na ito, ibahagi ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Baka ito na ang simpleng tip na makapagpabago ng kalusugan ng mahal mo sa buhay. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para sa mas marami pang health tips na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kung gusto mong manatiling masigla at malakas kahit lampas 60 na, tandaan, nasa araw-araw na pagpili ng pagkain ng susi. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin ang like button at i-share mo sa pamilya at mga kaibigan para sabay-sabay tayong maging mas malusog. Dahil tandaan, ang tunay na ginto ay hindi nakikita sa bulsa kundi sa kalusugang tumatagal.